Hello, my dear Libra. Welcome to your reading for this week. Check natin yung mga energies mo. Maaaring paparating sa'yo yung mga messages na dapat mong malaman. If you're new Libra, please don't forget to subscribe, like, or follow. At kung interesado ka sa private reading ko, pa-visit na lang yung aking official FB page. Doon po kayo mag-book, mag-inquire. Kayo po mismo yung mag-send ng private message. Remember na yung page ko is nag-iisa lamang yon. And dahil page yun, hindi ko po kayo i-add friend. Hindi po ako mauunang mag-message or mag-reach out sa inyo. As you all know, may mga gumagaya na rin po kasi dun sa page ko. So be careful. Yun nga ang palatandaan. They will add you as a friend or they will reach out to you, magme-message sa inyo. Hindi nga po ako yun. Since page po ako, hindi po ako capable na mag-add friend. Okay? So, meron na rin pong blue check yung aking page, which means it is already meta-verified. At around, not sure kung ilang followers na ako ngayon. Let's check kung ilan. Okay, around 107k followers na ako doon, Libra. Ayan. And maraming salamat po. Maraming salamat po doon sa mga matagal na nating taga-subaybay, yung mga laging walang sawang nagli-leave ng wonderful comments, warm messages of support, mga hindi nag-i-skip ng ads natin. Okay? Maraming salamat po. What is the overall energy? Libra. What is the overall energy for this week? Okay, Earth shifts. This card is telling you that you are very connected to Mother Earth, and as such, you experience all that she does. Okay, I'm not familiar with this card and hindi ko laging ginagamit tong deck na to just to yung understand kung ano yung sinasabi ng author about that. I will read, no? Unless meron kang interpretation, Libra. Comment mo dyan below. Wait lang. Okay, I will read kasi hindi ko naman minimemorize each card. Sa dami ba naman ng cards niyan. This deck has a total of... You see, this deck has a total of 77 cards. Okay, so you have number 72. Earth shifts. Sabi kasi dito, you're very connected to Mother Earth and as such, you experience all that she does. So, Libra, right now, you are intensely feeling everything that is happening from a planetary perspective. So, medyo malalim pala ite. No? It could be an earthquake, a full moon, an eclipse, or major energy shift. Sorry naman, wala ko alam sa astrology. Ano na ba nagaganap ngayon, Libra? Baka aware ka. Okay. It could be daw na merong full moon, or earthquake, an eclipse, or major energy shift. No? An earth shifts into a higher vibration. Wow! It is shedding and purging the lower energies. And you are doing the same. So, yun naman pala, nagkakaroon ka ng purging sa buhay mo or sa sarili mo. Kasi parang kasabay mo na nag-shift yung earth dito. At ang sinasabi niya is the earth is shifting into a higher vibration. So, ganun ka rin. No? You are shedding and purging
and shifting into a higher vibration. You may feel flu-like symptoms, aches, pains, depression, headaches, dizziness. Wow. I've been experiencing that. This is honestly, true para sa akin. Kasi, nangyayari sa akin to, I'm a Libra, no? Meron akong mga headaches. Sometimes, meron akong may mga feel ako depression sometimes, sadness. Yan. So, kung nararamdaman mo yan, confusion, sadness, spaciness, dizziness, depression, aches, pains, no? Flu-like symptoms. Pwedeng para sa'yo to. So, hindi lahat makaka-relate dito, ha? Sabi kasi dito, itong mga energy shifts na to may be taking their toll on you. But this card comes to you today to assure you that this is nothing serious. As an intuitive, sensitive person, you are very in tune with these planetary changes. And Mother Earth purges the old to bring in the new. May purging pala talaga. So, literal na binabago mo. Binabago mo, para kang nagkakaroon ng overall renovation, Libra. So, tinatapon mo na yung old para to give way for dun sa mga bagong paparating sa'yo. You will most likely feel the effects. You are being asked to take extra special care of yourself at this time. Sabi dito, you need to get plenty of rest, drink lots of water, make sure to exercise, eat healthy, get out in the nature as much as possible. Rest assured that these symptoms are temporary. They will pass soon. When they do, you will feel a sense of renewed energy and all will be even better than before. So, ang ganda naman pala. So, you are going through a major transformation, purging, para ikaw ay ma-recharge, no? At you are leveling up to a higher vibration. So, ang bongga ng energy ng Libra. Okay? Check natin yung iba mo pang cards. Ganda! Ay, personally sa akin parang totoo yan. Kasi may mga binabago ako ngayon. May mga tao akong tinatanggal sa buhay ko ngayon, no? Meron akong mga realizations. So, definitely ako nakaka-relate ako dyan. What is your energy naman this week? Wow, you have eternal love. Okay. Oh, yung iba sa inyo baka talagang nahanap nyo na yung katuwang nyo sa buhay, yung forever ninyo, pwedeng may asawa na kayo. No? Maybe you are happily married. Oh, this is for eternity. This is a consistent connection or a soulmate, Libra. Kung sino man tong kasama mo ngayon. Pwedeng siya na yun, sinasabi na pang forever na. And then you have homeless pagdating sa sa energy ng finances or work. Yun lang. So, merong failure, pwedeng magkaroon ng paghihirap pagdating sa pera. So, maging maingat sa kabuhayan, Libra, sa pagmamanage ng finances mo. So, you better save up, no? I-secure mo yung future mo, future ng family ninyo. Or pwedeng kasi meron ditong someone who is homeless, siguro maawain ka, siguro ikaw ay charitable, so pwedeng ikaw ay magdo-donate sa nangangailangan or mga nangangailangan, no? Ayan, pwedeng may ganyan. Pagdating sa work or business, maaaring may failure, ha? Kasi lumitaw doon sa card mo. So, be prepared.
Hindi naman tayo laging magaling, hindi naman tayo laging perfect, no? Meron din yung mga araw na sumasablay tayo, wala namang perfecto. Part ng ano yan growing, di ba? And when it comes to family and home, you have triumph, no? There is success, victory, or achievement para sa pamilya ninyo. It could be yung anak mo, yung kapatid mo, magulang mo, asawa mo, or even ikaw na magbi-bring home ng good news. Magiging proud kayo kasi merong some kind of achievement na maiti-take home mo sa family o maiti-take home ng loved one mo, ano? Okay. So, yan. Kung meron kayong mga gagawin, sa tingin ko, magiging successful yan. Okay. Or meron something na mangyayari, matutupad na ito ay achievement ng lahat. Okay? Or lahat kayo, pinaghirapan nyo yan. No? Hindi ko alam no? It could be anything na binanggit ko. And then, pagdating sa love life mo, romance, romantic connection, you have stubbornness at saka blind. Sa area naman ng hindi mo inaasahan dito, you have justice. By the way, singit ko na before ko makalimutan, kung mahilig kayo sa mga numbers, take note nyo na lang yung mga numbers na lumilitaw sa cards. Merong number 50, 53, 19, 77, 9, 11. Kinuha ko lang yan sa cards. O, yan, may number 72. Dagdag nyo na rin yan. Okay. Wait lang. Maintindihan ko sa ipapatong yung baraha ko. Ayan. Tayo ng cards na iba pa. Alam mo, dito sa area ng love life mo, romantic connection mo, merong nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Okay pwedeng energy mo yan or energy ng person mo. Sino ba tong nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa inyo? Pwedeng pareho kayo. Pwedeng siya, pwedeng ikaw. Ngayon, kung yung person mo pasaway, guilty, siya may ginagawang kalokohan, or atraso, or mali, pwedeng matigas ang ulo niya. Alam mo, ma-pride, ma-ego, or hindi niya ina-accept na nagkakamali siya. Or vice versa. Vice versa Pwedeng vice versa kasi pwedeng energy mo yung tinutukoy dyan, energy ni person mo. Hindi ako psychic or anything, kaya hindi ko alam kung sino dyan sa inyo. Okay? Kung ikaw yan, pwedeng Libra, nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka sa katotohanan. Pwedeng may mga signs, red flags about this person, pero ini-ignore mo. No, you're ignoring the situation, you're ignoring the signs. So, pwedeng ganun. Meron ditong not willing na makinig. Ayan, no? Kita mo naman, katakip pa yung tenga. Siya pa yung naiinis. This person is selfish, ayan, no? Hindi siya nakikinig. Ang importante lang yung nafe-feel niya, yung iniisip niya, yung sasabihin niya. May binabanggit dito about arrogance, pagiging selfish. Okay. So, i-adjust mo yung tenga, mga Tamulibra. Sa katotohanan or mga signs, red flags, okay? Tapos, sa area naman ng hindi mo inaasahan, you have justice card. Karma, this card, this is also your card, justice card. Sa tarot, ito rin yung oracle na to is justice. So, sabi nila, pag lumilitaw daw yung card mo sa reading mo, you are in
a powerful position, sabi ng favorite tarot reader ko. So, expect mo na yan, Libra. Sabi nga nila, pag kinanti mo daw yung Libra, bahala daw yung scales of justice na bumawi. Okay, wala mo talaga tayong dapat gawin kahit na ano pang sign natin. Hindi natin trabaho yun, di ba? Trabaho ni karma yun. Trabaho ng divine justice yun. So, nakikita ko, Libra, hindi mo inaasahan na ibabalik ni universe ko ano yung deserve mo. At kung deserve mo ng justice na argabyado ka, meron mang tumarantado sa'yo, gumago sa'yo dyan, ng abuse sa'yo, ng nag-take advantage sa'yo, nanloko sa'yo, mananagot kay divine justice yun. Okay? So, nakikita ko, Libra, justice is coming. Hindi mo ine-expect yan. Okay? Eh, di mabuti. Gano'n naman talaga dapat, diba? Basta tayo wala tayong ginagawang mali sa kapwa natin, wala tayong dapat ipag-worry. All we need to do is pray for those people na hindi ipag-pray para may mangyari sa kanila, kundi ipag-pray na sana, alam mo yun, yung tao na yun ay maliwanagan. Or ipasa Diyos mo na lang. Wala ka nang dapat actually hilingin dun eh. Hindi mo na problema yan. Yun nga yung lagi ko sinasabi kahit sa mga loved ones ko eh. Kapag may gumawa sa atin ng masama, hindi na natin problema yun. Hindi na natin problema yun. Basta tayo, wala tayong ginawa sa kanilang, wala tayong masamang tinapay, wala tayong inargabyado. Yaan mo. Importante, hindi ko yun ng api. Diba? Libra. Check pa natin. Kasi naniniwala talaga ako na lahat ng mga actions natin may mga consequences yan. Naniniwala ako doon. Bata pa lang ako, ko na yun eh. So, hindi tayo para mag-alala. Kung tayo yung nargabyado eh, alam na nung yun, may trabaho na kung sino yung magbibigay ng divine justice, di ba? So, for your tarot cards, at the bottom of the deck, you have 3 of Cups. You also have 7 of Swords, 7 of Pents, 4 of Swords, 8 of Wands, and 3 of Swords. Laging labas na labas tong, excuse me, ang dami kong gas sa tiyan. Nadighay ako. Laging lumalabas si 3 of Swords. Could be Libra na you're still doon sa process na may pinagdadaanan kang masakit. No? It could be a heartbreak, a failure, whatever that is causing you pain. You could have experienced being lied to, betrayed, or basta lahat ng masakit yan eh. The 3 of Swords is a painful process. It's a hard pill to swallow. Mahirap tanggapin, mahirap lunukin. But we all know na what doesn't kill you makes you stronger. Tama ba, Libra? So, yan. Kahit gaano kasakit yan, you will soon accept, you will soon recover. Okay, so it's just a sign, Libra, na may mga times talaga na meron tayong mga dapat tanggapin sa buhay natin kahit gaano kasakit yan. At you will, ano bang tawag doon? Masusurvive mo yan at ano ba yun? Meron ako nakitang quote eh. Wait lang. Ayun na nga. So, nakita ko dun sa quote na yun kasi maalala exact words. Pero, parang ang sinasabi dun sa quote na yun, may mga, sometimes we have to experience yung matinding pain para tayo ay maging strong. Ayun, parang ganun.
Something like that, yung nakita ko. Hindi ko lang, pag nahanap ko, sige, ipopost ko yun. Tapos yun na nga, it could be merong something saddening, disappointing with the Three of Swords, Libra. It could be, yun nga, yung mga binanggit ko kanina, loss or pagiging broken-hearted about someone or something. Yes, there is deceit, there is, you have the Seven of Swords pala. So, etong painful na to, it could be dahil merong gagawa sa'yo ng betrayal na hindi mo ini-expect na magagawa sa'yo yung person na yan yun. So, sobrang sakit ng epekto sa'yo nang gagawin netong person na to. Ayan o. Take advantage ka, lolokohin ka, ibibetray ka, i-deceive ka, lahat na ng ano eh. Okay, Libra, meron din ako napipick up dito by the way. Kung hindi nagwo-work yung ginagawa mo, ibahin mo yung diskarte mo. Siguro dito nakikita ko mapipilitan kang maghanap ng sarili mong diskarte. Okay, yun lang yung nakikita ko dyan. Makakaisip ka ng ibang makakaisip ka ba ng ibang diskarte, no? Libra, huwag ka na mag-aksaya ng oras mo dito or energy mo. Sabi ni Seven of Pentacles reversed. Kasi parang nagpapagod ka lang sa wala. Feel ko ito ay related sa love life. Romantic connection mo. Itong tatlong cards na to. May relate. Kasi yun yung parang, di ba binanggit ko kanina, pwedeng nagbubulag-bulagan ka or nagbibingi-bingihan ka or siya. Yung kanina, yung vice versa na sinasabi ko. It could be na nag-aaksaya ka lang ng energy mo, emotion mo dito, ng oras mo. Okay? So, yun. Kung ano man yun, kung hindi ka nakaka-relate sa love life, kung sa ibang bagay, di yun, di ba? Depende kasi, general reading lang naman po kasi ito. Kunin nyo na lang ha, kung ano yung nagre-resonate sa inyo. So, nakikita ko dito, Libra, na nakakabawi ka na rin sa tulog. Nakaka-relate ako dito. Kasi talagang sobrang sama ng pakiramdam ko ng mga nakaraang araw. Ang bigat-bigat ng sakit ng ulo ko. So, kinailangan kong matulog. Yun. So, nakikita ko dito is magiging mahimbing na yung tulog mo. No, makakapahinga ka na. Nakikita ko, this is a period of recovery para sa'yo. Kung napagod ka lately, or in the past weeks, months, or days, no, dami mong puyat, dami mong pagod, ang dami mong trabaho, so nakikita ko magre-recharge ka talaga. At yun din naman yung sinasabi dito sa card mo, by the way, kanina. Wow! So, you are on the right track, Libra. Nakikita ko dito na itong projects mo will be successful kung ano man itong mga ginagawa mo, no? There is parang ang bilis ng progress. Magugulat ka na lang na tapos na pala or successful na pala to, na-achieve mo na yung goal mo. So nakikita ko dito nagti-take up ng napipick up niya ng fast pace. Paano ko sasabihin? Basta bumubulusok. Forward ha. This is positive card by the way. Wait lang, may insekto. So yan, pwedeng hindi mo ina-expect na ang bilis-bilis o pwedeng hindi mo ina-expect ang bilis ng karma. Kasi meron something dito na hindi mo ina-expect na may kinalaman sa karma eh. Okay, if this is not about karma, pwede namang rewards yan, Libra. So, hindi lang naman limited to karma yan. So, yung returns ng mga pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, yung fruits ng labor mo, pwedeng yan yun, no? Or it could be karma itself nga, yung binabanggit ko kanina. Kaya, umanda na kung sino may nang argabyado sa'yo, nagpaiyak sa'yo, Libra, gumawa ng masama sa'yo, wala kang dapat gawin. Sit back, relax, and watch. Watch karma catch up. Yun na yung masasabi ko. Ikaw,
masarap ang tulog mo, mahimbing, pero yung taong nanloko sa'yo, eto, si Seven of Swords, yung taong na yan, gumago sa'yo, tumarantado sa'yo, sa pera man yan or sa ibang bagay, sa love life, no? Siya yung sasagot kay Justice card. Okay? Okay, pwedeng may mga ano dito ha, may mga celebrations, gatherings, party, get together, bonding, or paglabas, pag-enjoy. Okay, pwede rin yung iba dito may delay pagdating sa mga lakad na pupuntahan ninyo or event, no? Closing message for you, Libra. You have surrendered to success, o diba? Karma is coming para bigyan ka ng justice. Nandyan yung spiritual leveling up mo, shifting to higher vibrations, nandyan yung magagandang pagbabago, and meron ka pang success, di ba? You are ready to experience abundance, take note. So, ang ganda, ang ganda. So, magical, powerful transformations, abundance, success, paparating sa'yo, justice, paparating sa'yo. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. So, maraming possibilities ang mag-open para sa'yo this week, Libra. Take care, God bless, love you. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin, babush.